why, kung titingnan po natin, si Jesus, when it comes to prayer, ayaw niya po na siya po yung ma-distract ng ministry. Ayaw niya po na siya yung ma-distract ng mga tao. Ano po? And sa buhay natin, sa katotohanan po ngayon, grabe ang distraction. Ano po? Grabe ang distraction. Grabe ang opposition. Hello? Grabe po ang tinatawag mga pains in life. Marami pong temptation in life. Marami pong mga struggles. Ano po? Marami pong mga ingay sa kapaligiran natin that we are so distracted. Ano po? So kung titingnan po natin, sa panahon na ito, because of those distractions in life, ano po? You are living. Hello, hello po, hello. Ayan na. Hello. Bakit inubos lahat yun? Hello po, hello. Andyan pa po tayong lahat. Hello po. Amen po. Opo. Amen po, Nay. Dinig po, Mami. So, ito po, sister. Palibasa po ang ating topic is about focus, kaya grabing distraction. May actual na distraction po sa atin ngayon. Ano po, kasi we are hitting about the focus spirit, ano po, kaya grabing distraction. So, distracted right now. Just focus. Listen lang po, listen, ano po. So, in our life, ano po, different distractions we are encountering now. Ano po, iba-ibang distraction ng ating pong nai-encounter sa oras na ito. At sabi nga po dyan, that distraction, maaaring ito po ay mismong kasamahan mo sa bahay, distraction sa iyo. Maaaring ito ay ministry mo, distraction sa intimacy mo. Maaaring ito po'y tao, ano po, distraction sa buhay mo. Praise the Lord. So sino po yung nagsishare ng screen? Siyang na ba yan? Ayan po. So, sabi po dito, kapag sinabi po yung salita pong, kapag sinabi pong distraction, isa-isa lang kapatid ang ilabas mong PowerPoint. Unahin mo yung number 1. Okay. So, kapag sinabi pong focus, kapag sinabi pong focus, wow, salamat po. Ayan. Kapag sinabi pong focus, bago natin talakayin po ang number 1, kapag sinabi pong focus, the word focus, ibig sabihin po, center of interest, or kaya po, center of activity, o tawag pong concentrate, or kaya po, attention. Sa Tagalog po, pag sinabing focus, nakatuon, o di kaya po, nakatingin. Ano po? So, kung ano po yung tinitingnan mo, yun ang tinatawag na yun yung focus mo. Ano po? Yun ang ibig sabihin po ng focus. So, kung titingnan po natin ngayon, kung ang distraction mo ay mga problema, mga oposisyon, mga pagkatakot sa buhay, mga alalahanin, kapag yun po ang focus mo, ang ibig sabihin, doon ka nakatingin, so, what will happen to you? Okay, in natural interpretation or kaya in natural reflection, siyempre kapag doon po tayo nakafocus, tayo po ay distracted at ito po ay magbibigay sa atin ng tinatawag po na depression. Magbibigay po sa atin ito ng tinatawag po na disappointment. Ano po? Magbibigay ito sa atin ng discouragement. So kung ano po ang nararamdaman mo ngayong oras na ito, it is because ano ba ang focus mo ngayon sa buhay? Ano ang pinupokusan mo ngayon? Nakapokus ka ba sa kawalan? Nakapokus ka ba sa kawalan, sa kahirapan? Nakapokus ka ba sa takot ngayon? Saan ba ang focus mo ngayon? Kung saan ngayon ang focus mo, yun ngayon ang iyong kalalagayan sa buhay. Kanya po, kung titingnan po natin, number 1, remember to keep your eyes only on Him. Alalahanin natin sa oras na ito, sabi ng Panginoon,
ituon natin ang ating paningin at tayo ay tumingin sa Panginoon. Ibig sabihin po, we need to be connected to the Lord. Okay, sino po sa inyo ngayon ang connected na po sa Panginoon? Hello? Pag sinabi pong focus, siyempre wala naman sa harapan natin. Ano po, wala naman sa Jesus sa harapan natin para tingnan po natin. Ang ibig sabihin po pala, keeping your eyes to Jesus, ibig sabihin po pala, kinakailangan tayo po ay connected. Ano po? Sa ating Panginoon. Paano ba tayo connected sa Panginoon? Kung wala ka namang prayer life, paano ba tayong connected sa Panginoon? Kung wala ka namang Bible reading, paano ba tayong connected sa Panginoon? Kung wala ka namang worship life. Ano po? So, ang sabi nga po dyan, if you are connected to God in prayer, if you are connected to God in reading the Word of God, if you are connected to God in your worship, automatic po, you are disconnected to this world. Baliktarin po natin, in opposite to it. Kapag connected ka po sa mundong ito, automatic po, disconnected ka po sa Panginoon. So, it will depend upon your focus right now. Ano ba ang nasa isipan mo ngayon? Sino ang nasa isipan mo ngayon sa mga nangyayari? Kasi po, talaga pong hindi na natin maiwasan yung war, ano po, yung talagang gera, sabi ng Lord, yung mga lindol, yung mga calamities, yung famine, ano po, yung mga oppositions, and everything. Sabi ng Lord, dapat lamang na ito'y maganap, palatandaan na ako'y malapit nang bumalik. So if you will be distracted of it, ano po, kapag distracted ka, so you will be disconnected to your Lord, to your priority focus. Sino po yun? Saan po yun? Pwede kasi po kung tayo nananalangin, pwede pong iba ang iniisip natin, pwede naman tayo magaling magsalita in prayer, salita ka ng salita, pero ang puso't isipan mo ay wala naman talaga sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, pauwiin mo na sila. Pasakayin mo na sila ng mga bangka. Yung mga tao, pauwiin na, tumawid na kayo doon. At mag-isa ang Panginoon umakyat doon sa bundok para po siya manalangin. Jesus Christ, ano po, himself, he don't want to be distracted of anything, even ministry, even people. Ano po, mamaya tatalakayin natin, tatanggalin natin sa buhay natin ang mga taong distracted sa buhay natin. Tatanggalin natin yung mga bagay na distracted sa buhay natin. So, first of all, sabi ng Panginoon, if you focus to the Lord Jesus, you will understand gaano ka ba kamahal ng Panginoon. Kapag kay Lord ka nakapokus, pero pag sa tao ka mag-focus, laging kulang ng pagmamahal ang tao. Pag sa tao ka mag-focus, laging masakit ang mararamdaman mo. Kapag sa tao ka pumokus, laging kulang ang mararamdaman mo. Pero pag kay Lord ka nag-focus, lagi mong mararamdaman ang kapunuan. Palagi mong mararamdaman yung pagtanggap ng Panginoon. Palagi mong mararamdaman yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Palagi mong mararamdaman that He is enough to you. Palagi mong mararamdaman that the Lord will satisfy you. Ano po? At kapag nag-focus ka sa Panginoon, saka lang sasaya ang buhay mo. Dahil masasabi mong, Panginoon, sapat ka pala. Hindi pala ako kulang. Hindi pala hungkag ang aking buhay. Sapat ka pala sa buhay ko, Panginoon. At makikita mong hindi ka lamang mahal ng Panginoon. Makikita mong wala ka na pala doon sa dilim. Dahil kinuha ka na doon ng Panginoon, dinala ka na sa liwanag. Kaya kahit anong sabihin sa iyo ng kaaway, oh, yan naman si ganito. Yan naman kapatid na yan. Ganito yan. Pag-uugali niya. No. Sasabihin natin, wala na ako dyan. Dahil ako'y tinanggal na ng Diyos sa dilim ng buhay ko. Ako'y naandito na sa liwanag. Ang ginagawa po ngayon ng Diablo, i-oppose tayo at tayo po'y paratangan ng pawang kasinungalingan. Ano po? Para ano po? Madistract po tayo. Sasabihin niya, mahina ka. Sasabihin niya, talunan ka. Sasabihin niya, sugatan ka. Sasabihin niya, wala kang kakayanan, wala kang lakas. It's all lies of the enemy. Dahil sabi nga po ng Panginoon, you can do all things through Christ who strengthens you. If you are connected to Jesus, then you have the strength of the Lord.
Hallelujah. If you are connected to Jesus, then you are lacking you are lacking nothing. Ano po? Hindi ka magkukulang. Hindi mo mararamdaman. Ano po ang hirap ng ekonomiya ngayon? Ngayon po may gerang nangyayari. So kapag doon ka nag-focus sa gera, doon sa battle, medyo masishake po tayo, medyo makakaramdam po tayo ng takot, medyo po papasukin tayo ng worries and anxiety in life. Pero kung magpo-focus po tayo kay Lord, ang Panginoon, ginaganap mo ang lahat ng mga bagay nito, pinapayagan mo ang lahat ng bagay nito, dahil ito'y palatandaan na malapit mo na kaming balikan. So unless na ikaw ay matakot, inspired ka. Unless na ikaw ay matakot, iniisip mo sa sarili, dapat lamang talagang maganap ang lahat ng ito. Ibig sabihin, malapit na akong balikan, malapit na tayong kuhanin ng ating Panginoon. So makikita mo ang sarili mo. Ano po? Kapag nag-focus ka kay Lord, makikita mo ang ganda ng kalalagayan mo sa Panginoon. Wala ka na doon sa dilim. Ano po? Wala ka na doon sa buhay na miserable. Wala ka na doon sa buhay na walang direksyon. Nang ikaw ay nag-connect kay Lord, ngayong ikaw ay connected sa Panginoon, nakapokus ka kay Jesus, alam mo na ang buhay mo directed ng Lord. Alam mo na ang buhay mo, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Hindi ka hayaan ng Lord na mapapahama ka o maihiwalay ka na muli sa Kanya. Makikita mo na magkakaroon ka ng pag-asa dahil alam mo na ang Diyos na nagmamahal sa iyo, praise the Lord, ang pangako niya ay totoo. At makikita mo ngayon sa sarili mo, Panginoon, now, I am now forgiven. I am now cleansed. Nilinis mo ako, tinanggap mo ako, Lord. I am now accepted. Alam niyo po, ang pinakamasakit po ngayon, grabe po ang rejection, ang spirit of rejection. Ano po? Grabe po ang spirit of rejection. Ang diablo po ngayon, maririnig mo, sasabihin sa'yo kung ano ang pagkatao mo before. Ano po? Pero po, it's all lies of the enemy. Paniniwalaan natin ang Lord na tayo po'y tinanggap ng Panginoon. Hindi lamang tayo tinanggap, minahal. Hindi lamang tayo minahal, pinatawad. Hindi lamang tayo pinatawad, tayo ay mga anak niya. Ano po? Na minamahal niya, na inaaruga niya, na binabantayan niya, na iniingatan niya, na ipagtatanggol niya. Ano po? Kaya kapag kay Lord ka nakatingin, kapag si Lord ang iniisip mo palagi sa buhay mo, ika nga po, wala ka nang dapat pang alalahanin sa buhay mo. Because you know to yourself, ano po, about His love, about His promises, about His power. Hindi mo kaya, pero kaya ng Lord sa buhay mo. Dahil connected ka sa Panginoon, now, si Lord ang nag-take over ng buhay mo. Siya ngayon ang nagmamaniobra, siya ngayon ang driver ng buhay mo. Ano po, ibig sabihin, hindi ka ni Lord dadalhin sa ikang papahamak mo. Alam mo, nahahantong ka doon sa buhay, sa harapan niya, sa buhay na walang hanggan. So, number 2, sabi ng Panginoon, return to your first love. Alam niyo po ba that in prayer life, kaya ang iba nahihirapan po sa kanilang mga prayer life, kasi po ang katotohanan po niyan, nawala po yung unang pag-ibig po nila. Ano po yung unang pag-ibig na yun sa Panginoon? Ibig sabihin po, nawala po yung tinatawag po nila na pangangailangan nila sa Panginoon. Nawala po yung tinatawag na primary love na nangunguna na ang Diyos ang minamahal nila. At napalitan po ito ng tinatawag po na religious action. O kaya yung tinatawag po natin mga hard works. Para po bang, para mahalin ka ni Lord, kinakailangan ang dami-dami mong ministry, kinakailangan ang dami-dami mong accomplishment. Para po bang sinasabi natin na, Lord, kapag ito, napakarami kong ministry, grabe ang pagod ko, mahal na mahal mo ako. Actually po, it is just all, we call it religious action. Ano po? We call it hard works. Pero ang totoo po, sabi ng Panginoon, 1 John 4:19, ano po ang sabi ng Panginoon? We love Him because He first loved us. Hindi po yung mahal natin si Lord, kaya minahal tayo ni Lord. Ang totoo po, kaya tayo nagmamahal dahil una tayong minahal ng Panginoon. At mahal na tayo ng Diyos. Ano po, kahit wala pa tayong accomplishment.
kahit hindi tayo nagpakang matay doon po sa tinatawag po natin ng mga hard work natin. Na pagka minsan akala mo kinakailangan lang na almost mag-suicide ka na sa ministry para ipagtay, Lord, ito pagod na pagod ako. Patunay, Panginoon, na mahal kita, Lord. At Panginoon, patunay na kaya mahal mo ako dahil grabe ang pagod ko. Actually po, it is not. Mahal ka ni Lord dahil mahal ka ni Lord. Amen po. Mahal ka ni Lord dahil mahal ka niya. So babalikan mo lang po yun. Ang sabi nga po dyan, marami daw pong pag-aaral ang ginawa na nag-confirm ng atin daw pong brain. Ano po? Sabi po dyan, mayroong tinatawag po na addiction in love. Ang atin daw pong utak, inaral daw po na mayroon tayong mga tinatawag na addiction when it comes to love. Halimbawa, you love eating, yung addiction po. Nandun po yan sa ating brain. Yung addiction natin sa pagmamahal, yung tinatawag na obsession, na para bang ikamamatay mo na kapag wala yung taong yun. Ano po? Inaral daw po may ganong situation ng ating pong brain. Ano po? So kung titingnan po natin, kung pag-uusapan natin yung first love, ang tawag po doon, that is the first dose of addiction in our life. Kapag sinabi pa lang first love, siya yung kauna-unahan mong natutunang mahalin. At dahil siya yung kauna-unahan, meron kang tinatawag na addiction in loving. At sana si Lord po yun sa buhay natin. Na nang mahalin natin ang Lord, nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng tinatawag na addiction in loving God. Na parang hindi ka napapakali, na parang hindi sapat kapag hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos, parang kulang kapag hindi ka nagbasa ng Biblia, parang kulang kapag hindi ka umiyak sa panalangin, parang kulang kapag hindi ka nakasamba sa Kanya ng isang totoong pagsamba, parang mayroong kulang sa puso mo. Ibig sabihin, you are addicted in loving God. Ang ibig sabihin po, na in love ka sa Panginoon. Ang ibig sabihin, na first love ka sa Panginoon. Balikan po natin yon. Balikan po natin yung tinatawag po na addiction natin sa Panginoon. Na para po bang hindi mo kaya, ano po, na sa buong maghapon, hindi mo maramdaman ang presence ng Panginoon. So kung titingnan po natin, balikan lang po natin yung foundation ng ating relasyon kay Lord. Yung kauna-unahang nakilala natin ng Panginoon. Ano yung naramdaman mo? Ano yung gustong-gusto mo ng mga panahon na yun? I-check natin ngayon. Ngayon ba, ganun pa rin ba ang nararamdaman mo? O wala na po yun? Ano po? So, ang pinupurso na lang natin, yung personal gratification natin. Ang pinupurso na lang natin is yung mga public praises. Para po bang, pag hindi tayo napuri, para malungkot ka. Para po bang, kapag hindi nasunod yung gusto mo, malungkot ka. So, minsan ganun na. But we need to stop pursuing our self-gratification. Ang tawag ko po dyan, self-enjoyment. Na para bang, tungkol na lang lagi sa gusto mo at doon ka masaya sa nagugustuhan mong yun. And then, para po bang si Lord ay lip over na lang yung time na nabibigay mo sa Panginoon. Para po bang yung huling oras na lang na bago ka matutulog, saka mong maalala ang Lord. Lord, salamat ka pala sa buong maghapon. In Jesus' name I pray, Amen. Wala na talaga. Wala na talaga yung tinatawag na intimacy mo sa Panginoon. Ano po? Yung tinatawag po na sarap ng iyong pakikipagniig. Yun po bang saya na siya'y kaugnay mo, kausap mo ngayon. Yung communication mo sa Kanya. Kanya po, alam niyo po, ang mga taong in love lang naman, ito yung mga tao po na gusto po ang prayer life. Yung mga taong in love sa Panginoon, ito po yung gustong-gusto nila ang ministry ng prayer. Ulitin ko po, yung mga taong in love sa Panginoon. Ano po, yung mga taong in love sa Lord. Yun lang po yung mga tao na gustong-gusto ang prayer life. Alam niyo po yung mga taong tamad sa prayer life, tamad sa pananalangin, yun po yung mga taong lumipas na ang unang pag-ibig nila sa Panginoon. Wala na silang gana. Hindi na sila inspired. Hindi na sila excited. It is because when you pray, sino bang katagpo natin when we pray? Sinong kausap natin kapag tayo nananalangin? Walang iba kundi ang ating Panginoon who loves us so much. Siya yung Diyos na sapat ang pagmamahal niya sa atin. Sobra-sobra pa nga. Hindi sapat lamang. Siya yung Diyos na hindi tayo nireject. Siya po yung Diyos na hindi tayo binilangan ng ating mga kasalanan.
Siya po yung Diyos na hindi tayo pinahiya. Ano po? At hindi tayo po itinakwil nang tayo po ay bumabalik-balik sa Kanya after ng ating paulit-ulit na mga pagkukulang at pagkakasala. Still, nakahanda lamang ang Panginoon. Like the prodigal son, laging nag-iintay lamang ang isang ama sa atin ng ating pagbabalik at paglapit sa Kanya. At sa ating pagbabalik sa Kanya, sabi po doon sa kasaysayan ng prodigal son, hiran, tumakbo siya, papalapit sa kanyang anak. Ang sarap po pala kapag tayo po ay nananalangin at sasabihin natin, oh, prayer time na, oras na ng panalangin. Si Lord po pala patakbo na bumababa at lumalapit sa atin at mas excited pa sa atin sa ating paglapit sa Kanya. At hindi lamang po yun, ang sabi po doon, hindi lamang siya tumakbo, niyakap pa niya. Alam niyo po ba na kapag tayo lumalapit sa Lord in our prayer, alam niyo po ba na unang niyayakap muna tayo ng Lord? Bago niya papakinggan yung mga prayer request natin, niyayakap muna tayo ng Panginoon. At sabi nga ng Panginoon, bago mo pa man anak hingiin ang iyong pangailangan, alam ko na yan. Alam ko na yan. Bakit inintay ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya? Gusto ng Lord maramdaman niya yung ating pagiging malapit sa Kanya. Gusto ng Panginoon maramdaman niya yung ating pagmamahal sa Kanya, na siya pa rin yung ating first love. So, go back to your first love. Sabi nga po dyan, going back to your first love, ang sabi po dito, you must create a daily routine. Ka ba? Ano po, for your daily life that puts your focus on Jesus. Kung tayo daw po ay bumabalik sa pundasyon ng pagmamahal natin kay Lord, na siya ang pinakauna sa buhay natin at siya ang pinakamamahal natin sa ating buhay nang higit sa kanino paman. Dapat daw po gumawa tayo ng gawain sa araw-araw na siya po yung nauuna. Ano po, hindi yung una mong kukunin ang cellphone. Aray ko, amen? Hindi yung una mong bubuksan ng cellphone. Hindi yung una mong titingnan ang message sa cellphone. Naglagay ka ng kundi siya yung nauuna. Ano po, na nakakunik ka kaagad, Lord, I love you so much. Alam ko naman pong magdamag binantayan mo ako. Alam ko naman pong hindi ka umaalis sa tabi ko, Panginoon. So, gagawa ka ng isang gawain na sisimulan mo ang araw mo na siya muna. Ano po, na siya muna ang kakaugnayin mo. Alam niyo po, meron tayong mga tatanggalin sa buhay natin. Last, number 3, remove things or people that brings you distracted. Remove things or people that brings you distracted. Si Jesus po, sabi niya, o sige, sumakay na kayo. Ang mga alagad niya, pinasakay niya po sa bangka. And then po sabi niya sa mga tao, kayo din naman ay umalis na. Ang mga alagad niya po, pinasakay niya ng bangka. Anong ibig sabihin po? Because he's so distracted. He is so distracted of the ministry. He is so distracted of the people surrounded him. Sometimes po, ilagay lang natin po sa kamay ng Diyos ang ating mga ministries. Sometimes po, minsan may mga pinatatanggal sa atin ng Diyos ng mga tao. Sabi nga po dito, are there things or people you need to remove from your life or your home that are distracting you, focusing on Jesus? Na kapag taong yan nandyan, distracted ka. Kapag yung bagay na ginagawa mo, distracted ka. Hindi ka makapokus. You must identify who is that person and what is that things. TV ba yan? Yan ba yung mga gadgets? Trabaho ba yan? Yan ba yung ministries? Set aside all those. At ang sabi po dito, identify it. And can you add what is the things that will remind you about the love of God to your life? Can you add? Pwede bang magdagdag ka sa buhay mo ng tao na magpapaalaala sa iyo ng pagmamahal ng Diyos? Pwede bang magdagdag ka ng tao na hindi puno ng galit, kundi magpapaalaala sa iyo kung gaano kakamahal ng Panginoon? Pwede bang magdagdag ka sa buhay mo ng tao mag-i-inspire sa iyo at magbibigay sa iyo ng paalaala ano yung kalooban ng Diyos, ano yung direksyon ng Panginoon? Pwede po ba ngayon sa mensahe natin ito magkaroon tayo ng dagdag bawas? Sabi po dito, you need to admire and appreciate the people, the nature, the things
I-admire daw natin po. Pwede ba ngayong Pastor's Appreciation? Pwede po ba mag-send tayo ng mga tinatawag po na appreciation message po sa mga taong ginagamit sa atin ng Diyos na nagpapaalaala sa atin ng grabing pagmamahal ng Panginoon, na nagpapaalaala sa atin ng Diyos sa buhay natin, ng direksyon ng buhay natin. Paalaala po natin sila, yung mga nag-a-admire sa atin, mga nag-a-appreciate sa atin. Those people, those things that remind us about the greatest love of God to us, about the majesty of God, about the sovereignty of God in our life. Hallelujah. Sa gabi pong ito, sa aking pagtatapos, what small things you can make today that keep your eyes focused on Jesus? Ano yung maliit na bagay, kahit nasa maliit na bagay, simpleng bagay lang, na natutunan mo ngayong gabi, natutulong sa'yo para mawala yung iyong focus sa mga distraction sa buhay mo. Ano yun? Ano yun? Na pwedeng magpapaalaala sa'yo ngayon. Para sa ngayon, mawala yung paningin mo sa problema. Mawala yung paningin mo doon sa mga worries in life, sa mga pains. Huwag mo laging namnamin yung pain sa buhay, yung mga kabiguan sa buhay, yung mga ginawa ng dyablo. Namnamin kaya natin ngayong gabi yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Na nariyan lamang siya at malapit na tayong balikan at tayo ay dadalhin ng Lord doon sa kanyang piling. Dahil sabi ng Lord, ayaw niya sa langit nang wala tayo. Ano po? Pwede po ba ngayon na alalahanin natin ano mang bagay ang dapat natin gawin at sino ba yung mga tao na inilalagay sa atin ng Diyos? Ito po yung i-retain po natin sa ating buhay. At ito po yung laging magpapaalaala sa atin about po doon sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. About po doon sa atin pong divine plan. About po doon sa ating divine destiny. Kapag po may tao po kayo sa buhay ninyo, na ito po yung lagi nagpapaalaala ng pagmamahal sa inyo ng Diyos, stay to that person. Ano po? Kung mayroon pong tao na nagpapaalaala sa iyo ng direksyon ng Diyos sa buhay mo, about your divine destiny, stay to that person. Anong ibig sabihin po? Dahil po sila po ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon na tinatawag po natin, pamilya natin sa Panginoon. Tandaan po natin, in these last days po, in the last lap of these last days, tandaan po natin, our closeness to Jesus, ano po, our understanding about the love of God to us, our intimacy is the only things that will sustain us in these last days. Kapag po tayo mas malapit sa problema, kapag tayo po mas malapit dun sa mga tao nagbibigay sa atin ng mga discouragement, hindi tayo masusustain in this last day. Kailangan na po natin ang mga tao, kailangan na po natin yung gawain na katulad po nito na nagpapaalaala sa atin ng ating pagiging malapit sa Lord at dapat na maging malapit sa Panginoon. Kailangan na po natin, na i-focus natin ang ating sarili to become very close to Jesus. In reading the word of the Lord. Kailangan na po natin na tayo po lalong mapalapit sa ating Panginoon. Huwag na po yung issues in life. Alisin na po natin yung mga issues in life. Alasin na po natin yung mga tao na nagpapabigat ng kalooban natin. Sabi ko nga po sa inyo, pwede ba tanggalin na lang natin sila sa buhay natin? Kung siya ang nagiging distraction, kung siya ang nagiging dahilan na lagi kang sugatan, kung siya ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapokus. Sabi po ni Lord Jesus, kahit na nga po mga alagad niya, sabi niya, sige na, sumakay na kayo ng bangka. Sumakay na kayo, punta na kayo doon sa kabilang ibayo. Sabi niya sa mga tao, sige na kayo, umuwi na rin kayo. At siya po, ang ginawa niya, ay yung priority na dapat niyang gawin, na dapat natin gawin ngayon. Ano po yun? Yung intimacy niya sa Father God. Siya umakyat sa bundok upang siya po ay manalangin. Anong ibig sabihin po? Yung atin pong pagiging malapit kay Lord, ang pinakamahalaga na po ngayon. Tandaan po natin, hindi ka man mahal ng mga taong yan, nire-reject ka man ng mga taong yan, accepted ka naman ni Jesus. Mahal ka naman ng Panginoon. Amen. Hindi ka man ina-appreciate ng mga taong yan, pero you are so precious in the eyes of God. So what for? Jesus is enough to us. Let us focus to Jesus. Amen. Tanggalin na natin yung lahat ng distraction sa ating isipan. About work, about money, about the ministry, about the people. Anything that distracted us now, let us set aside. At sabi ko nga po sa inyo, wag lang isang tabi, tanggalin nyo na kaya. Ako po, ang totoo, this is my teaching tonight. Kahit po sa Facebook, nagbablock ako ng tao.
Ano po, kahit po sa Facebook, nagbablock ako, yes. Kung siya naman ay hindi nagiging kalakasan ko sa aking lakbayan na ito. Kung siya naman nagiging dahilan ng aking sugat. Kung siya naman ang nagiging dahilan para ako laging umiiyak dahil sa sakit ng kalooban. So, I need to block that person. Isisit aside ko lahat mga bagay man yan. Cellphone, itatabi ko po yan. TV, i-off ko po yan. Amen. Mga tao po na kung saan po laging i-occupy ang buhay mo, dyan muna kayo. At kailangan ko muna ng pakikipagdiig sa ating Panginoon. Bakit po? Ang mga tao, ang mga Kristiyano po ngayon, yung tinatawag natin na remnants, ano po, yung seeking the presence of God, yung naghahanap lagi sa presensya ng Diyos, laging uhaw sa Panginoon, laging gusto ang righteousness, laging gusto ang katotohanan, punong-puno ng pag-ibig sa buhay niya. Yan po'y ilan na lamang. Ang tawag po dyan ay remnants. Kaya sa gabing ito, I believe na kayo po ngayon, remnants po kayo ngayon. Amen. Kayo po'y walang pakialam sa issue in life. Ano po, ayaw na natin na usapin sa buhay na ito. Amen. Ayaw na natin ng mga distraction sa buhay na ito. Hallelujah. Praise the Lord. We just love the Lord. We want just to love the Lord. At mahal din natin ang ating mga kapwa. Amen. Mahal natin lahat. Lahat, pati yung mga umuusig sa atin, mahal natin sila. Pero bakit kinakailangan tanggalin natin sila minsan sa ating buhay? Dahil tayo po'y nadidistract. Amen. But yung pagmamahal na nanatili po dyan, nandyan po yung pagmamahal. Hindi mawawalang magmahal po tayo. Dahil po, sabi ng Panginoon, love others as you love yourself. Amen. And love God with all your heart, soul, and mind, and strength. Dalawa na lang po. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Hindi po questionable. Mahal po natin ang lahat. Lahat po mahal po natin. Even the sinners. Pero po kung nagiging distraction sa buhay natin, let us set aside. Tanggalin po natin. Remove. Yun po ang sabi po dito sa number 3. Let us remove it. Amen po ba? At para tayo po, makabalik po tayo sa unang pagmamahal natin sa Panginoon. Na ang mararamdaman natin ngayon, siya ang pinaka higit sa buhay natin ngayon. Siya ang number 1 sa buhay natin ngayon. Na hindi natin kaya kapag wala ang Panginoon. Sabi po yan na John 15, amen po ba? Sabi po doon, we are nothing apart from Him. Kapag humiwalay pa tayo sa pag-ibig nito ng Panginoon, miserable po ang buhay natin, malungkot po ang buhay natin, hindi natin matatapos ang ating takbuhin. Panghihinain po tayo ng kalooban at tayo po ay magiging, ika nga po, sugatan lamang. Pero po, if we are connected to Jesus, sabi nga po ng Panginoon, He is our Jehovah Jireh, is our Jehovah Rapha, pagagalingin niya ang mga sugat sa buhay natin. Ano pa? Ibibigay niya ang pangangailangan natin. Hallelujah. Ano pa po? Sabi ng Panginoon, He will be enough and He is able. Amen po. Lahat. Kaya nga po, bumubuka pa lang ang bibig natin. Tumutulog pa lamang ang ating mga luha. Sasabi ng Lord, anak, ano yan? Aking minamahal na anak, ano yan? At ito pa ang sabi ng Panginoon, ako na ang maghihiganti anak, akin na ang galit. Pag binasa niyo po yan sa Romans 8:31, sabi ng Tagalog version, akin na ang galit anak, ako na ang magagalit, huwag ka nang magalit. Dahil ako na ang maghihiganti. So, wala pong, ika nga po kabigatan sa ating puso na dadalhin tayo. Amen. Alam niyo po, pag grabe tayong kabigatan, ang daming distraction sa buhay natin, in the twinkling of an eye, sa huling tunog ng trumpeta, kukuhanin tayo ng Lord. Paano tayo nga angat? Dahil ba sa Kanya, kaya hindi ka angat? Dahil ba sa Kanya, kaya hindi ka makasama sa rapture? Dahil ba sa Kanya, kaya hindi ka pupunta ng heaven? It's a big no. Amen po ba? So, ang gagawin natin, we will remove. Either it is things, we will remove. Either it is people. Kaya nga po, napakasarap. Si Jesus mag-isa with the Father in His intimacy. Alam niyo po ba na yung pagiging mag-isa, kakampi mo naman ang Diyos, panalo ka. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the living God. Hallelujah. So this is just my short exhortation to every one of you. Ano po? Tatlong bagay for us to be focused to Jesus, for us to stay focused. Kaya na kailangan po, wag ang focus natin sa mga distraction in life. Sana focus kay Jesus, sa Panginoon. Sino si Jesus? Siya na nagpusimula, siya ang magtatapos ng ating pong laban. Amen. He is the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Lahat ng sinimula ng Lord sa inyong buhay, ito'y tatapusin ng Diyos. Ito po ang sasabihin ko sa inyo ngayong gabi. Siya po ang history maker.
Amen. Siya po ang gumagawa ng istorya ng buhay natin. Hindi po pwedeng matapos ang istorya ng buhay natin na pangit. Hindi pwedeng matapos ang istorya ng buhay natin na tayo sugatan. Hindi pwedeng matapos ang istorya ng buhay natin na tayo po inuhusgahan ng marami. Tatapusin ng Diyos ang istorya ng buhay natin that we are complete, that we are blessed, that we are victorious, that we are overcomer, that we are the beloved, na tayo'y mahal na mahal na mahal ng ating Panginoon. Kaya sabi po natin ngayong gabi, wala akong pakialam, hindi mo man ako mahal, mahal naman ako ni Lord. Nireject mo ako, tanggap naman ako ng Panginoon. Amen. Hindi mo man ako ina-appreciate, precious ako sa sight ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang yun, paborito pa nga ako ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At yun po yung una, huwag tayong mag-focus sa mga distractions in life. Tao man yan, bagay man yan. Amen. And then return to your first love. Hallelujah. Sabi ng Lord, nagdadamdam ako kasi hindi na ako ang first love mo. So, iwanan natin yung mga first love natin ngayon. Si Lord ang ating first love. Hallelujah. Praise the Lord. At ano po ang sabi sa last? Remove the things or the people that brings you distracted. Amen. Yun po yung mensahe ng Panginoon ngayon sa gabing ito. At pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. And we will see in the finish line, blessed, beloved by God, victorious, beloved of God, at tayo po ang tawag sa atin po, mga mananagumpay ng Panginoon, na tayo pong kanyang mga minamahal. Sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan kailanman ni pababayaan. Uulitin ko, sabi ng Lord, akin na ang galit. Ang sabi ng Lord, akin ang laban. Hindi lamang po laban, pati yung galit. Kaya hindi tayo magagalit. Amen. We love. Amen. And we still love because love covers the multitudes of sin. But, kahit mahal mo siya, kung sa distraction sa buhay mo, sa ministry mo, sa intimacy mo, i-let go mo. Ano po, i-remove mo sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. And then you will stay focused. Mananatili kang nakapokus at nakatuon lamang sa Panginoon. Ang buhay mo at paglilingkod mo at ang paningin mo ay kay Jesus lamang. Pagpalain ng Lord ang bawat isa sa inyo. Salamat po sa mensahe ng Panginoon. To God be the glory. Thank you po. God bless.